Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang isinagawang task force meeting ng ahensya para sa bagong urgent and ambulatory service o BUCAS Center. Layunin nitong magbigay ng sapat na access sa mataas na kalidad ng primary, ambulatory at urgent care services sa pamamagitan ng pagtatag ng 28 center sa 2028 para sa 28 milyong pinakamahirap na Pilipino. Ang nasabing talakayan ay binigyan diin ang kahalagahan ng mga BUCAS centers na magbigay ng mga pinahabang operating hours, pinalawak ng mga serbisyo na lampas sa antas ng ospital, urgent ambulatory care rooms, mga mobile clinic, na mga laboratory services, telemedicine at regular na outreach services. At dahil nagtapos na ang araw ng palugit para sa consolidation, ay binahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD na handang tumulong ang kagawaran sa mga driver na apektado. Ang kabuuang detalye alamin kay Daniza Lopez. Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tulungan ang mga driver ng jeep na apektado sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na isinusulong ng pamahalaan. Pahayag ni DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, dadaan ito sa masusing pagsusuri para matukoy ang kaukulang tulong na kinakailangan ng mga ito. Ang tulong na maiaabot ng kagawaran ay mga pagkain at tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Sustainable Livelihood Program o SLP. Matatandaan na hindi na pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang petsa ng palugit para sa PUV consolidation dahil kinakailangan na umano ito ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa 2 overseas Filipino workers o OFWs ang nasugatan sa naitalang landslide sa Hong Kong nitong weekend. Naganap ang landslide kasunod ng malakas na bagyo kung saan nagtamo ng injuries sa binti at ulo ang mga OFWs na kumuha lamang ng larawan at video ng pinsala ng bagyo sa isang resort sa Sai Kung New Territories. Bilang tugon sa pangangailangan, nagbigay na rin ang DMW ng paunang tulong pinansyal sa mga nasugatang Pinoy at patuloy na nakaantabay sa kanilang kondisyon habang nasa paggamutan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 2 OFWs sugatan sa landslide sa Hong Kong. LTFRB nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. DND nilinaw na walang ugnayan ng kagawaran sa Embahada ng China ukol sa Gentleman's Agreement. Pagpaparehistro ng mga partidong lalahok sa 2025 BARM elections magsisimula na. Mga dating miyembro ng CCP-NPA terrorist sumuko sa Davao. BI hinahalughog si Ferdinand Guerrero laban sa kasong isinampa ni Vong Navarro. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ng Army Operating Troops ng 25th Infantry Battalion at Infantry Battalion ang pagsuko ng 8 CPP-NPA terrorists o CNTs nitong nagdaang buwan ng Abril sa mga lugar ng Davao de Oro at Davao Oriental. Ang mga nasabing CNT surrenderies ay nagmula sa Dismantled Guerrilla Front 33, Dismantled Pulang Bagani Command 5, Dismantled Regional Headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee at Dismantled Guerrilla Front 2. 5 high-powered firearms at 4 na improvised explosive devices naman ang kasabay na isinuko ng mga ito.
Naglabas ng pahayag nitong linggo si DND Secretary Gilberto Teodoro hinggil sa devious machination o gentleman agreement ng Chinese Embassy para manipulahin ang diskurso sa isyu ng West Philippine Sea. Alamin ang buong katotohanan sa ulat ni Princess Castro. Naglabas ng pahayag ang kalihim ng Department of National Defense o DND na si Gilberto Teodoro hinggil sa devious machination ng Embahada ng China sa Pilipinas. Nilinaw ng kalihim nitong linggo, 5 ng Mayo, na ang anumang insinuasyon na ang kagawaran ay partido sa anumang gentleman's agreement ay walang katotohanan. Anya, isa itong mapanlinlang na pakanan ng China sa pamamagitan ng kanilang embahada sa Maynila. Giit pa ni Teodoro, hindi nito pinahihintulutan ng anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng DND at ng Chinese Embassy mula noong nag-courtesy call si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian ilang araw matapos itong maupo sa pwesto. Sa naturang courtesy call, walang naging talakayan o briefing sa anumang gentleman's agreement o new model na taliwas sa mga pahayag ng Chinese Embassy. Samantala, ayon pa kay Teodoro, layon ng pahayag na ito na makabuo ng kamalayan sa mga mamamayan hinggil sa pagtatangka ng China na isulong ang isa pang kasinungalingan upang hatiin ang panig ng mga Pilipino na siyang magpapalakas sa presensya at pagkilos nila sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya't mariing paalala ng kalihim sa mga mamamayan, media at komunidad sa ibang ibayo na mag-ingat sa mga pamamaraan ng China alinsunod sa pagsulong ng sarili nitong mga interes. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng Philippine Ports Authority o PPA ang kamakailang Maritime Security Awareness Training o MSAT para sa seguridad sa mga pantalan at daungan. Ito ay sinagawa ng Misamis Occidental at Ozamis Port Management Office para siguraduhin ang kaligtasan sa mga pantalan at pahusayin ang abilidad ng mga bantay seguridad. Tinalakay din dito ang International Ship and Port Facility Security Code o ISPS at mga protocol kung saan nilahukan ito ng mga tauhan mula sa Advanced Forces Security at Smart Guard Security Agency. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 2 OFWs sugatan sa landslide sa Hong Kong. LTFRB nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. DND nilinaw na walang ugnayan ng kagawaran sa Embahada ng China ukol sa Gentleman's Agreement. Pagpaparehistro ng mga partidong lalahok sa 2025 BARM elections magsisimula na. Mga dating miyembro ng CCP-NPA terrorist sumuko sa Davao. BI hinahalughog si Ferdinand Guerrero laban sa kasong isinampa ni Vong Navarro. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sasabak sa training at seminar ang ilang mga Q-citizens na kalahok sa fish farming project ng lungsod na gaganapin sa Quezon City Hall, Lagun. Kaugnay nito ay puspusan na ang paghahanda ng mga tauhan ng Quezon City General Services Department para sa proyektong ito. Makakatuwang ng General Services Department ng lungsod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kasalukuyang modernisasyon sa Public Utility Vehicles o PUVs, ay nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang pagtaas sa pamasahe ang mangyayari. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang pagtaas sa pamasahe ang magaganap sa gitna ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP.
Pagbabahagi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III, mananatili pa rin ang 13 pisong pasahe sa mga traditional jeep at 15 piso naman sa mga modern jeep. Dagdag pa niya, walang basehan umano ang taas pasahe dahil mayroon itong proseso na sinusunod kung saan mayroon ding mga konsultasyon kasama ang ilang mga ahensya ng gobyerno para pagdesisyonan bago ipatupad. Ang kadalasang sanhi ng pagtaas sa pamasahe na ayon sa petisyon ng mga transport group ay ang inflation at presyo ng langis kung saan pinag-aaralan muna ito bago aprubahan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng Humanitarian and Disaster Response o HAD Art Interagency Training ang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL ng Philippine Navy sa Rawis, Legazpi City at sa BFP Special Rescue Force Kawa-Kawa Hill sa Ligaw City. Ang nasabing pagsasanay ay sumentro sa iba't ibang mga talakayan at demonstrasyon ukol sa collapse structure search and rescue, firefighting procedures at introduction to incident command system. Ayon sa Philippine Navy, layo nitong bigyan ng mga kinakailangang kasanayan at kalaman ang NAVFORSOL Search and Rescue and Response Team upang epektibong tumugon sa mga sakuna at magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 2 OFWs sugatan sa landslide sa Hong Kong. LTFRB nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. BND nilinaw na walang ugnayan ng kagawaran sa Embahada ng China ukol sa Gentleman's Agreement. Pagpaparehistro ng mga partidong lalahok sa 2025 BARM elections magsisimula na. Mga dating miyembro ng CCP-NPA terrorist sumuko sa Davao. BI hinahalughog si Ferdinand Guerrero laban sa kasong isinampa ni Vong Navarro. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.